Okay, I'll read verse 10, then you read verse 11 hantod maabot ta sa 14. Nehemiah chapter 4 verse 10, and Judah said, the strength of the bearers of burdens is decayed, and there is much rubbish, so that we are not able to build the wall. Verse 12, and it came to pass that when the Jews which dwelt by them came, they said unto us 10 times from all places whence ye shall return unto us, they will be upon you. Verse 13. Okay, verse 14, and I looked and rose up and said unto the nobles, and to the rulers, and to the rest of the people, be not ye afraid of them, remember the Lord, which is great and terrible, and fight for your brethren, your sons and your daughters, your wives and your houses. God bless with the reading of His Word. Lord, thank you for today. Thank you for the whole week nga imo ming giubanan. Salamat sa peace. Salamat sa pagbantay namo. Salamat sa proteksyon. Salamat, Lord, nga gitagaan mi nimo may panlawas sa mga nasakit. I pray imo silang duawon, mga igsuon na mo nga nasakit. Duawon imo sila, Lord, imo silang ayuhon. Salamat sa nga ayo na. Salamat sa mga members nga nipili nga niari diri karon. Salamat sa mga bisita nga ni Simba, ni hatag silang time. I pray bless nimo, Lord, ang ilang pag-ari. Praise na ako, Lord, Holy Spirit, ikaw magbantay sa akong hunahuna sa akong angay isulti. Para, Lord, kung unsa man na ilang need spiritually, ma-cater ni. So kung na may kalabutan ang among kaaway sa ngalan ni Jesus Kristo sa miling nga dugo, ako silang gibadlong diri, padala imong anghel sa paggapos sa mga dili maayo nga mga forces nga buot magsamok-samok, gamiton nilang bata, gamiton nilang kainiton sa panahon. Kung dili, Lord, nga dili may ma-distract nga ang among pag-ari, paglingkod, pagsimba nga mas himo lang smooth. Lord, salamat kayo sa Corintium gihatag. I pray mo ning proteksyonan ang internet, ang matag-usangan na karon, dalaygon kay ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Claim what God gave and fight for them. God gave us a family. Amen. Kinsa may mingon diri, pastor, wa ko'y pamilya. That's impossible. You can never be a person kung wa kay family, right? Amen. Dili pwede nga wa kay pamilya, dili pwede nga wa kay mama, dili pwede wa kay papa. Siguro patay na imong papa, patay na imong mama, pero dili pwede at one time you have a family. And by the way, God gave you a family. God gave you a mom, God gave you a dad. Gitagaan tag papa, gitagaan tag mama. That's why we should claim for it. And by the way, pag human nga ikaw nahimo kang anak, sunod cycle na sa ni. Pag human nga nahimo kang anak, pahimo kang ulitaw, ikaw na say mangitag trabaho, ikaw na say magbuog pamilya. Amen. Dili ni pwede nga hangtod nga si Jairi magsalig lang siyang mama. Di pwede. Si Jit magsalig lang siyang mama, si Dodong magsalig lang siyang papa, siyang dili pwede. Kamong mga babae, kamong mga people, dili pwede hangtod magsalig lang ta sa atong ginikanan. God design nga kinahanglan mo trabaho ta, God design mo eskwela ta, God design mo nang He made everything beautiful in His time. By the way, if you are studying right now, all you have to focus is your study. Study yun. Kung mahimo, eskwela, study, unsa man ang regular verb, adverb, di ba? Mga si X, si Y, pangitaa si X, bisag bulag na mo, pangitaon gyapon nimo. Di ba? And I really, tanaw kay verse 13, therefore I sat in the lower places behind the wall, on the higher places, even I set the people after their families. Hey, gi-decide sa Diyos nga kinahanglan naa tay pamilya, dool ta sa pamilya kay nga naman mas nindot nga naa kay pamilya kay nga naman our family represents protection. By the way, if you don't have family, praise God and thank God that you have Truth Baptist Church as your family. You don't need to find a girlfriend, you don't need to find a boyfriend outside. Hey,
kini lang ang imong kauban diri nga mga young people. Sapat na. O tanawa tanawa gyud sa verse 13. Oh. Therefore I set in the lower places behind the wall, on the higher places I even set the people after their families, with their swords, their spears, and their bows. Gidesign ni Nehemiah nga kinahanglan maduol sila sa ilang family. Mao na, young people, dili pwede maingon ka, ma, ayaw ko buti kay dako nako. I don't care kung dako naka, gibulbul naka. Basta as long as naka sa panimalay sa inyong mama ag papa, muto kasi mong mama, muto kasi mong papa. And that's respect. Kung wa kay respeto, bastos ka nga klase nga pagkaanak. Hulata nga mo dako ka kay mao sa na klase nga anak ang i-raise up sa Ginoo sa imong family. Why? Because God designed us in a family. Ingon na ka, ni-graduate na ko, cum laude ko. I don't care kung cum laude ka, nyawa kay batasan. Useless na eskwela ka, may pagwa ka ni eskwela kay nga naman. And by the way, ay mo ka-distraction sa patos, ha? Dili ko bayot, ingana gid. Sa sapatos si Pastor Pinkman dili sa ako ni pailisan ng color. Sige mo tanaw sa akong sapatos mas gwapo mo ko ano. Matago na lang ko be. Nabaguhan sila. Hey, it doesn't give you the license to talk bad to your mom, to talk bad, to belittle to your mom, to your dad. No, no, no. As long nga naka sa family. And by the way, mga anak ko'y pananghid sad mo, eh. Ma, madugayan ko sa computeran, ma. Mabuntagan ko, ma. Sige, kung mora ninyo kinabuhi, puro silang computer, tanaw na hangtod ka no sa mo diha. Unsa nga klase nga anak ang imong i-raise up. Tanawa si Jimar, ni undang og computer. Tanawa, unsay himuon sa yawa. Tanawa si Jimar, ni undang og computer. Nagsuot na siya long sleeve, nituon siya saxophone. Pero sa una, di gina mo di gina magpaduol. Ing ana ang gusto sa yawa, dili ka magamit. Karon na po siya gisait-saitan nga saxophone, kay mo palit sa bago, wala. Ugaw kay magunahon na. And I looked, verse 14, and rose up and said unto the nobles and to the rulers and to the rest of the people, hey, be ye not afraid of them. Ayaw kahadlok. Remember the Lord which is great and terrible. Hinumdumi ang Ginoo nga dako og makalilisang. Yes, kinsa may dili malisang anang how little is Israel right now, pero dili nila ma-cripple, dili nila mapildi ang Israel. Gapula-pula ang gusto nila pildihan ng Israel, but never. Because God promised that God loved Israel. Makalilisang kuyawa ni niyoy. Bisan ikaw, magtanaw lang kasi mong kinabuhi. So na makaanak ka, makalilisang man din akong kinabuhi. Pero karon nausab na ka. O si Kuya Martin, magtanaw ko karon nga magbarong, mukanta diri, di ba? May adto niya sa kalipay, moingon dahil, uy, do, nagunsa man ka diri, do. Wa na gyud ka na, do. Minaw ko silang mga, wa na ko anay, luwas na koy. Di ba na makalilisang? Kung unsa nga klase ka nga tao sa una karon, gracias Ginoo, nausab ka. Mo nay makalilisang. Og pakig-away alang sa inyong mga igsoon. Hey, kinahanglan makig-away ta sa atong mga igsoon. Dili igsoon na to nga mga kauban nga kung dili. We have to fight for them. Kinahanglan maligon ta. That's what I'm telling you last Sunday. Dili pwede nga moundang kay nga naman naay gatan-aw nimo. Basi gatan-aw ang imong parente, ang imong hapit na gid ko, gamay na lang mo simba na ko diya. Sa inyong lalaking mga anak, yes, that's for our kids. Romeo, kung dili ka magtarong, unsaon na lang nimo pagdisiplina ni si Cyrus.
Saan yung pagdisiplina? Di ta pwede, si James, anara. Brad Jerome, dili ta mga wisdom, di ka magtarong. Saan yung pagdisiplina si James? Mga papa, ikaw, na naman kay anak, di ba si Rio? O gamay pa na ron, siga-sigaa pa nagmata ni mo ron. But there will come a time nga di na nimo pwede siga-siga ag mata. By the way, congratulations dahil kang Ati Maling o kang Nong Job sa kadugay nilang inampo ni Juban na butangan na yung hard hat. Di ba? Mas maayo din yung bata dili ma-scholar kay maningkamot og eskwela. Uy, kung ikaw ginikanan nga sige nimo ipadala imong ano dito dili bilalim. Babae nga anak sa inyong mga asawa ug sa inyong mga balay. Grabe. Nehemiah had both burden and a vision. That vision was more than just building a wall. Hey, balikon ginako gingon, dili ginato pwede nga atong luag-luagon o atong ginahinay o give up ang atong walls kung dili i-build pa nato ang atong walls of protection. Dili para sa atong, dili para sa inyong mga anak. Hey, by the way, mga anak, I was thinking, bang anong istrikto kay si daddy, istrikto kay si mama sa una. And I was happy that sa tungod ato, nakabenepisyo ni Pastor Kiddy. Nga wag give up si daddy. Although, mo compromise ko, mo explore ko, pero within the wall, naaragi hapon mi. He recognized that the wall was necessary for worshiping, to continue in the temple that was being rebuilt, and for the people to remain safely in the city. Great adversity came during the process of building the wall. And by the way, paminaw, dili malipay ang yawa nga naatay proteksyon. Ang gusto gid niya gub-on ang walls sa inyong panimalay, gub-on na niya. Nga ang mga anak dili mo respetar sa mama, di mo respetar wala, no. Opposition also came from within. Yes, tinod sa atong kaugalingan. Pastor Joey was preaching this last Sunday. Anak ko, salamat Lord. Hey, ang atong kaugalingon kontra nato ang kalibutan, ang sistema sa kalibutan, dayon ang yawa. Grabe ang atong kontra. Ang yawa, system of this world, o ang atong kaugalingon. Makaya ni mo na, di makaya na. The people of the tribe, Judah, the largest of the tribes, became discouraged by the challenges. Nehemiah recognized that what they were doing was not just for themselves, it was for the future generation. And by the way, we're not doing this for ourselves, we are doing this for our future generations. Nganong mangabig man tagkalag, nganong mupadayon man ta, this is not for our own selves, but this is for our future generation. I praise God and thank God, even grabing naagian si daddy, wag siya niundang kay nganuman, that's for the future of his generation. Anak ko, niundang pa si daddy, wala. Dili na mo ma-enjoy ang ministry. Og dali rasad may mundang kay ano, may niundang si Pastor Chris. Mo nang bahalag lami na kay undang, ayog undang. The rebuilding of the wall was something that would have impact for years to come. Nehemiah had a vision for the future. I believe that when Nehemiah challenged the people of Israel to fight for their sons, daughters, he was reminding them of the vital fact that the battles they faced were changing the lives of the future generation. By the way, yes, the thing that we are doing right now is changing the lives of our future generations. Nga mo pabilin gyapon ta nga walay uyab-uyab, unya ra ka manguyab kung magminyo na ka, unya trabaho sa eskwela sa why? Because we are saving the lives for our future generation. Dili lang ni basta-basta wisdom na gihatag sa tong pastor. As a parent, I am constantly reminded of the fact that raising children is more about future than the present. They are growing and developing in their faith, but my job is not done yet. Hoy, lisod kayo magpadakog bata karon. Mga ayo gitag kaalam, mga ginikanan, lisod kayo. Karon duha magsumbagay, magboxing silang duha, usahay labing sad, usahay stilan mapungot ka. I believe that it's the most important responsibilities God has given me. I pastor a dynamic church filled with wonderful people. But the biggest job I have as a father, dili as a pastor. By the way,
Dili pwede nga magpastor ko niya akong family disoriented. My first ministry ang akong family. Dili magunsa man ang Mike kumuwalin niya, makita niyo si Lucas go hubog. Niuli asa naman si Lucas? Mao pay pagbalik niya si Cham sa kinsa nga lalaki lay mo angkas. Mo respeto ka mo nako dili eh. That's why paminaw dili I'm not talking about myself. Inyo sa nang trabaho, ang inyong first ministry, ang inyong pamilya. Look for your daughters, look for your son. Pray with them. Every night, mo ana na siyam, Daddy, can you pray for me? Kay hadlok sila kana, kung dili kay ka pray ang asawa kay usay 9 o'clock tulog na magyud ko kay sayo ko mo mata. Pray ming duha. Lord, salamat kayo. Mention ginako nakalaag mi gusamis, nakano. By the way, 5 years na dimi sa akong asawa. Salamat ko ni Pastor Joey nga iya kong nakalimot man ko nga October 18 dayton. Ni anak ko saya nga laag tag usamis bro ko ningon nga mulaag mi kay kuwaon akong jersey, kuwaon ako nagong kuwaon. Lipay po siya, hilom-hilom siya. Pag anan ako, magining sayo, ako'y sayo ang mata ba? Na may regalo. Hala, anniversary, di na mo karon. Tungod lagi ni daghan kay hunahuna, dili naman usa kong ginuna, hunahuna kumadto og Cebu, muadto kog dili na priority ba. Mo ana siya, nakalimutan mo no. Di ko nakalimutan, nandito man yan sa puso ko. Di ko lang na 18 pala yon. Thank you for praying for us. 5 years and counting. Oy, di lalim ng 5 years, oy. Diha na ang challenges. Naanay daghang challenges diha. I believe that is the most important responsibility that God has given me. I realize that my children are not growing up in an easy time. Ang atong mga anak karon, they're not growing in an easy time. Why? Because of what they saw or what they see sa ilang computers or sa laptop or sa ilang mga gadgets. The world of my childhood was very different place than the world in which kids live today. So walay Blippi, walay Dora, walay karon ang mga bata English speaking pero murag naa sa YouTube. Dili sila English speaking, fluent sila sa English kay gikan sa eskwelahan dili. Kundili mayo sila mo English pero tungod sa ilang ginatan-aw. Ingana ang influence sa gihatag. Some of the things we're seeing today would never have been seen when I was young. We did not hear cursing. Yes, karon. Woo! Bisag maana ko MCC, mga batanon. Grabe. Normal na sila. Labiha bay, gabi bay, hubugan ako bay, yawaa, lagi bay, pistiha, lagi bay. Grabe yan yung mga bata ay. Nga ikaw, nga waka na anad. Sigig pamalikas. It was unknown to hear music on the radio filled with cursing and sexual. Yes, ang mga music karon, it's full of cursing, full of mga bastos ang kanta. Walay mga essence. Tanda-tanda ko pa ng tagtuyot, pukpok ng pukpok, nagtugto, mga ka. Diba? Saan man? Balik-balik lang. Tuntanaan bitaw nimo dili it's not the message kundi it's the beat. Beat lang. Some of the things we're seeing today would never have been seen when I was young. Karon ang mga lalaki magsayal na. Mao na akong di sila mo to napa dia. Wala na gi-erase na nila. Oy, ang mga lalaki magsayal na. Tanawan niyo si Cale the Great. Magsayal na ang mga lalaki. Dili lang magsayal, dayon mag long sleeve, naunsa naman nabali na ni. Ang mga laki magtibak na sad. Si Jason Ick. Nagtibak dula sa basketball gatibak ang yabag. Ingko katuka yan. Today there's a constant battle. All out war is being waged against our children. Yes, tinood na all out war. Kung mahimo, yes, masave ang inyong mga anak, pero dili mapuslan sa simbahan. Ang ila lang, nga masimba sila, pero dili mapuslan simbahan. Praise God and thank God sa mga people, nga nihatag sila kinabuhi sa pagpangalagad sa Diyos.
Mga parents, suportain yung anak. Mingon kay mo, suportain nyo. Nehemiah recognized that there was a battle in his day, not just for the people he was leading, but also for the next generation. The same for you. Our children and our grandchildren will fall if we do not win the battle. We cannot afford to put our lives in a neutral cause. Di ta maingon nga, di ta manghilabot ana diri ra ko di ay. If the Lord does not return, our children will have to live in a world that is opposed to everything we're trying to teach them. Oppose. You only live once. Hala, kanang YOLO bitaw, mingon sila, you only live once. Mo nang tistingi ang tanan, dili, ta pwede. Ang ingon sa Bible, only one life, so soon it will pass. Only what's done for Christ will last. Mo nag-ingon sa James, whereas you know that what shall be tomorrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth in a little time and then vanisheth away. Hoy, ang ato kinaboy, hulam lang ni sa Diyos, dili nato angay o sikusikan. Dili kay YOLO hala. No. God has ordained the home, Genesis chapter 2, verse 18. It is His plan, design. It was not invented by society. It is not product of evolution. It was not created by the courts or the legislature. Children are part of God's design for the home as well. God's plan is for you and your spouse to work together to teach and train your children to love and follow Him. Hey, trabaho nato mama, trabaho nato papa, kita mo'y mutudlo sa itong mga anak nga higugmaon ang Diyos, sundon ang Diyos. Unsaon ni mo pagtudlo nga higugmaon ang Diyos, nga ikaw mismo wa may gugma sa Diyos. Di ka mo basa sa Bible, balik na sa ta, importante ki mo basa ka sa Bible. Makita sa imong anak, taas kaayo ang imong screen time compare sa imong Bible reading. I praise God and thank God nga 2:30 mata na ko ana balik kog tuon. Salamat nga nakapalit kog bago nga Bible, tun-an na sa nako balik, hugaw-hugawan na sa nako ni. A clean Bible is a dirty life. But a dirty Bible is a clean life. Kung imong gisunod or imong gi-apply ang naa sa Bible ha. Mo nang Psalm 127 verse 3, Lo, children and heritage of the Lord, and the fruit of the womb is His reward. Hey, hey, ang naghatag na tong anak, ang Ginoo. Ginoo naghatag na tong anak. Nag-control na bitaw mi sa kong misis. Pagawas yun ni Lucas, kung di na pwede dungagan ng bata, kay lahi gig breeding ng bata. Kung dungagan na to ni, lahi, ingon na ba sila kung ang number 3 o number 4, mas labaw pa sa number 2, kung na. Ayaw na. Kuyaw na ng bata, sakto na ni, okay na ng duha. Makatagam. Okay na bitaw ingon sila no nga, sige lang kay nindot kay mog halahi o lagi. Nindot lahi, dili man sad ikaw mo nagburos. Nindot lagi lahi lagi, di man sad ikaw may kung mahilanta ng imong anak, dili man sad ikaw mo bantay. Pero part na siya, di ba? Your son or daughter is a living soul created by God. You have the responsibility to influence his or her heart toward God. Hey, trabaho na to. Every Sunday, tudluan na to. Hey, simba tawag maha. Cham, this is your offering. Tudluan na to, offering mo to Cham. Malisen ka kay Doc, kay Teacher Charity, kay Teacher Jing. Pangutanon ako na, unsay lesson ninyo atong Sunday, you have to ask them. You cannot alter the mind and emotions which your child was created. What you can do is influence and shape the mind, will, and emotions by your godly leadership in the home. Balikon nga ko ni importante kini ha. Godly leadership in the home. Papa, paminaw. Dili pwede nga mas tawag ni mas tarong ang imong asawa kaysa ikaw nga bana. Unsa may buto na pastor, mas taas og inampuan ang imong asawa kaysa imuha. Mas taas og basa sa Bible kaysa imuha. Dapat kitang papa taas atong pagampo ay butya siya.
Dapat kita ang spiritual. Kaya nga naman, kita may papa. Munang, mga boys, ayaw ing nga, unya ra ko magtarong kung maminyo nako. Kung dili ka magtarong o ulitaw pa ka, ayaw ing na ni kaminyo nimo magtarong ka. Munang boys, establish your Christian life right now. Kaya nga naman, ikaw mahimuon niya namong mga leaders dire, future nga leaders. Establish. Kamong nagplano nga magpamilya mo, kinahanglan ma-establish yung godly leadership. Dili pwede nga gaya-iya lang ka, dili pwede na. And by the way, mga members, kung nagay mahimuon nga lakang bitaw, konsulta daw mo sa inyong pastor. Pastor, mubalhin kong trabaho. Pangutana sa daw ko. Ayaw nang mabala na to. Nibalhin na day siya, no? Walang ko kabaluan na. Sige, mubalhin mong trabaho, wag ko kabaluan na. Muhural ko ana ha. Usa may pasabot na pastor, wa nay blessing nga gikan sa kuha. Muhural ko ana. Pangutana gud pastor, pwede ba nga mo ano sa ko mo shift sa kuglaing ano? Pangutana. You are not God, but you have the ability to influence them toward God. He is the one who does the life-changing work and gives the will to do right. We need to commit, play our roles, and do our parts. My prayer is that when my children leave home and have families of their own, they will continue to make godly decisions and praise God and thank God. Mo na inindot nga kanus amang kami ngon ka, I was victorious as a parent, I was victorious as a mom, as a dad. When you are not here, kung mamatay na ka, kung i-continue sa legacy ang imong anak, that's what we call, that's victory. Praise God and thank God kay Pastor Chris ug kay Ma'am Rose, bisag wala na sa nikalibutan, nagapadayon ang iyang mga anak. Og nagtudlo mi sa iyang apo. That's victory. Dili na mabayrag kwarta. Dili na mabayrag gaysano. Dili na mabayrag SM. Ikaw ra ana. Bisa pag-unsa kadaghan imong kwarta, kung wala ay victory sa imong panimalay, useless ra gyapon na imong kwarta. Mo ni tayo ni. I have seen committed godly parents have problems with their children. Sometimes kids go astray. Yes, paminaw. Yes. They have their own choices. They choose to do this, they choose to do that. Me, myself, I choose to be unwise before, but nagmahay ko. Sometimes, I don't always understand why. I have seen young people in our church, every setting, public, school, Christian. It doesn't matter what the atmosphere is. It matters what's in the heart. Proverbs 4 verse 20. Keep thy heart with all diligence. Bantayi ang imong kasing-kasing uban sa tanang pagkugi. Kay gikan niini ang mga linungdangan sa kinabuhi. Unsa man na but pasabot ana, unsa may naa sa imong kasing-kasing? Mao nay mo gawas. Out of it are the issues of life. Diha nimo makita kung naay problema, unsa may klaseng nimo nga nasim kasing-kasing, daot ba na kasing-kasing, mapasalamaton ba na kasing-kasing? Why? Because out of it are the issues of life. Mo nang kinahanglan bantayan nato to kasing-kasing. And ningon sa Jeremiah 17:9, ningon nga the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Pertika. Who? Mangingila na kasing-kasing. Di ba? Usay, mingon ka, lami na gitbulagan akong bana, wag ipulos ni akong bana. Lami, patyo na akong anak ko. Pagkaugma, maluoy na saga. Why? The heart is deceitful. Mo nang dili pwede nga mga lagad kas Ginoo based sa imong emotion.
Emotional karon nga ganahan kay kumusimba, ganahan dili pwede nga base ka sa emotions oy. Going to church will not save your kids. Take notice up. Notice up. Notice up. Isulat. Going to church will not save your kids. Sulat. Ang pag-adto sa simbahan dili na assurance nga imong ma-save ang imong kid. It doesn't mean nga, sige ba akong simba? Sige ba akong basa Bible? Pero ang akong anak, buwang man. Going to church will not save your kid. Ang akong dadigi, pastor ng ito. How much more kung dili ka mo simba? Unsao na lang. Kung di ta mga kaalam sa Ginoo, unsao na lang. Going to church will not save your kids. Woo! I was trying to unsa na ka nga klase nga generation ni ilang Lucas, no? Unsa na ngilngig na gid siguro kaayo. Reading the latest bestseller on parenting will not save your kids. Bisan pag mopalit kag usa ka libro, hala, basahan na. It will not save your kids. Using the newest techniques will not save your kids. Moadto ka sa psychology, mangutana ka ni Brad Jobin kay psychology man na. Mingon ako asawa, na ako ipangutana ni Brad Jobin, pangutana siya na kay psychology man na. Kag psychology, it studies the behavior of the kid, of the But this new technique will not save your kid. Bisa pag nakay kwarta mo adto ka sa mga regular mga top notch nga mga ngilngig kaayo nga it will not save your kid. Your heart as a parent must be right with God. Balikon na ko ni. Your heart as a parent must be right with God. Hoy, kung dili bitaw insakto imo kasing-kasing ngadto sa Dios, dili gyud mo panalangin ang Ginoo sa imo. Di sadya mo panalangin sa imong pamilya. Man ini. Kinahanglan saktuhon nimo imo kasing-kasing towards God. Kaya nga naman, ang atong atubangon dili man ang tao, Dios man. Mga tubang niya ta, ang ingon dia, whether great or small, but someday makigatubang niya ta mo kighatag taghusay sa Ginoo dili sa tao. Mo nang maminaw. Saktuhan lang mo kasing-kasing. Your heart as a parent must be right with God. Lord, sakto gid ako kasing-kasing, Lord. Nagbasa ko sa imong Bible, naghimo ko, naghatag ko sa tithes, nangalagad ko nimo, Lord. Dili kay nangalagad ko nimo, Lord, para nga mabuotan na akong anak, kundi nangalagad ko nimo, Lord, kinakasabot ko sa kaluwasan nga kinahanglan ka himayaon. Saktuha lang diya towards sa Ginoo. Dili gyud ka ma-frustrate. Usahay man gud maghuna-huna ta nga mosimba ko ha. Lord, nisimba ko, Lord, ha. Nihatag ko sa tithes, Lord, ha. Nibasa ko sa Bible, Lord, ha. Mangita dahil tag ROI. Unsa man na, dili man na business. Mangita dahil kag return of investment, dili ay. Labi na, naghimo dahil ka ato, kay ang imong gusto dahil nga nindot ang ROI, ayaw, sayop na daan. Why? The motive is not right. Mag-faithful yung kuha para panalanginan kus Ginoo. Wala, patay ka diya. Saktuha lang yung kasing-kasing. Mo kanta ka dere. Kanta lang para sa Ginoo, dili para sa tao. Tarungon yun ako kanta. Murag yung si Regine Velasquez. Wow. Ni kanta ni mo dere, mayabag yung ka. Nigbulhot na ako dere sa trumpet. Hindi kinahanglan. Ako gi outstanding. Nga mo tanaw yun sila nako. Wow. Hoy, kung mo na imong mindset, ayaw diri simbahan, dito ka sa Showtime, dito ka sa GMA, dili mo mi nang hinahanglan pasikat. Kung gusto kag pasikat, dili diri simbahan. Gitrain pagitas ng amahan nga, gitrain pagitas ng pastor nga dili bitaw ka daigon dili oy.
Kung matap ka sa sa atong pastor, o maayo, kung dili ka matap, ayaw kalain. Nga naman, kinsa day imong pangalagaran day, ang inyong pastor o ang Ginoo? Nga naman mahiubos pa lang pikas nga bil nimo kung dili ka madayeg. Madayeg kag sa dili, nagatan-aw nimo sa dili, himuha lang insakto kay nga naman ang Ginoo mo balos nimo insakto. Dili kay mo special number ko ron ani. Ha, kinahanglan ako gi mo labaw tingog ani ron kay pinadiva-diva ba? Diva-diva sa imong mata. Unsa man ka kanang The Voice? Di ay. Mabito ng choir members, mabito ng saktuha. Hoy mga choir members, mga hunghang mong dagko ha, di guman yung kanta kwaon ninyong necktie. Usa din ninyong ang inyong day diri kanang ni guman ayaw kwaan yung necktie kay mawa ang inyong pagkagwapo. Igang magud pastor, sige lang. Unya ni kahapon hala, higuman ihigot si mong liog. Ayaw kwaa kay nawa ang essence ba. Kung giigang mo nga niwang kay mo unsa na laming Pastor Kidi. Ayaw may tagaig rason nga igang kay pastoring ana. Mas igang niya among lawas. Pero kita bago ganamo nga dili na mo tarungog suot kay nga naman ang amo sakto ba sakto. O kana mo nang dili kinahanglan nga ang inyong sinina below dani above dani kinahanglan ang Ginoo mahimaya. Dili nga mura kag gabi nga giputos diha nga butsyog kay ka kasabot kag butsay butsyog. Mura bitaw kag ganang gipanganak nga itoy bitaw nga tambok kayo. Nga sirok kay ka ba ikaw lay sige tutoy la. Niglakaw nimo mura kag ibos mo. Bang. Oh grabe ho. Himgot, unsa man ang himgot? Himsog nga putot. Himsog nga putot. Hey, kung ang Ginoo ang imong gialagaran, kung ang Ginoo dapat himuon na to para sa Ginoo. So many people think there is a formula that will guarantee no problem with the children. Hey, winning the battle for their hearts is the way to succeed as parents. Kinahanglan nimo ang imong i-win up nila ang ilang kasing-kasing dili sila mismo. Ephesians 6:4, and you fathers provoke not your children to wrath, but bring them up in nurture and admonition of the Lord. O kamong mga amahan, ayaw hagita ang inyong mga anak ngadto sa kapungot. Apan matutuwa sila diha sa pag-amuma o pagtambag mahitungod sa Ginoo. Mo nang ikaw amahan, ikaw maingon, dong, ingani na imong buhaton no, daddy, we always say, koy, di na maokoy, di na maokoy, di na maokoy, di na mao gitudlo sa pulong sa Ginoo koy. Dili na sa mao, dili may muot ang Ginoo na koy. Kabalik-balik ginagabagyong sa akong dulungan. Badlong koy, di na mao imong buhok, di na mao imong sinuryahan, di na mao koy. How to claim what God gave and fight for them. Number 1, fight your own spiritual battles. Fight your own spiritual battles. 1 Timothy 4:16. Take heed unto thyself and to the doctrine, continue in them, for in doing this, thou shalt both save thyself and them that hear thee. Pagmatngon sa imo kaugalingong ug sa pagtulunan, padayon diha kanila kaysa paghimo niini ikaw muluwas sa imo kaugalingon ug kanila nga naminaw kanimo. Hey, pagmatngon sa imo kaugalingon, ayaw pataka. Shh. Minaw, ayaw pataka, ayaw kiyat. Behave as a child of God. Act as a child of God. Sing as a child of God. Dress like a child of God. Ayaw pataka. Before you put a plan in a place to work on your children, you must stop and take a look in the mirror. Before ka magplano o badlong sa imong anak, tay sa atubangas ang samin, tanawa imong kaugalingon. Timothy had a great responsibilities as a pastor. He may well have had many churches to oversee, yet Paul told him to first ensure that
he was guarding his own life before he focused on those other responsibilities. Mga parents, dili ta kabadlong kung kita mismo badlungon. Unsaon nimo pagpabadlong nga ikaw man number 1 badlungon. Badlungon ka, late ka dire. Dili ka mahatag tarong sa imong tithes and offerings. Badlungon ka. Unsaon nimo pagbadlong nga ikaw man mismo badlungon. Dili ka honest sa imong trabaho. Na irregularities. Once, Paul told him, it is a tragedy when a parent is not tending to his own heart. Before you fight to defend your children, fight the battle within your heart. Paminaw, before ka mo fight sa battle sa imong anak, bantayi sa ang imong kasing-kasing. A man once told his congressman, I believe we should put prayer back on the public schools. The congressman replied, I am a Christian and I agree with you, but let me ask, did you pray with your children at home this morning? Gaampo ba ka sa imong anak kada buntag? Kada gabi? Nigsigan ako suga to 30. Una na ako makitaan, ang ako mga anak, maampo lang ko, Lord, salamat, gitagaan ko ni mo, gwapa nga asawa, gwapa nga anak, gwapo nga anak. I pray, Lord, tao raman ko, Lord, di ko kabalo, unsaon ako ni sila pagdala, Lord, pero Lord, salamat kayo. Tagay kog wisdom, unsaon ni pagpadako, si Cham ug si Lucas. Muskwila si Cham niya, nasa exam, Lord, salamat ni Kuya Martin, ngayon gipagamit protection ni si Lord sa pagpadung o pagpauli. Simple ra na kayo na, pero dako kayo nagmatter sa imong anak. Usahay gani, magluhod ko, gunita na akong kamot sa akong anak. Lord, kung unsa akong kabuang sa una, Lord, ayaw tawag apila ang akong anak. Wa na ilabot akong anak. One of the real problems with Christians today is that we have a loud mouths about everyone else's problem. Mo ni problema sa mga Kristohanon karon maritis. Sakto gido, loud mouths about everyone's problem. Uy, kabalo ka, ang anak ni no, liwat kay sa mama o pating liwatag yun do. No, wagi disiplina tanawa. Mo ni problema, makikita mamantay sa uban. Can I hear an amen there? Bato-bato sa langit, tama ay wag magalit. Kung naigo ka, amen lang good. Para di kay halata ba? We have loud mouths about everyone else's problem, but we are not taking care of the issues of our own hearts. Himantayon kay ka, pero utro sa day ka. Mo nagingon sa Matthew, nga sige kag pahimantay, nga naay truso sa imong mata, naay muta, pero sa imong mata day naay truso. Mo nagingon ni Daddy, di ko kalimot. Dili nato mapugnan unsay isulti sa atong sa laing tao. Kabaluta unsay tinuod ana. Kay ikaw mismo, di ka kinahanglan mo defend. Kay the more i-defend nimo, the more nga ipakita nimo nga kuan ka na guilty ka. Balag dili ka mo defend kung deep inside kabalo ka nga dili tinuod ang isulti. Ang ilad anak kung dili nakapugong sa istorya sa laing tao kung ang ilang gisulti tinuod. Ouch. Tanawa. Tanawa sa simbahan no. I love you, Lord. Tanawa mo di kabuak ko baso para paatuan sa balay di ba grabe kinamamalikas. And I lift my voice. Tanawa murag yung birhen no nga wa girigla. Karon. But we don't take care of the issues of our hearts. Nga sige tagpamantay sa uban. Sige man ko nilag hilabtan. Nganong sige makaghilabtan basig ikaw pod wa ka nag-improve sa mama.
Nganong di man ka pahilabot, dili man ka perfect ka ha. Mo na lisod, di ka panghilabot. May tag di ka panghilabot kung maayo unta ka. Ako, I will be happy and I'm welcome that, mingon sa Pastor Joey, this is what I'm gonna do. I am welcome kung naay mosulti nako. Mingon akong asawa, dili tumao ang imong gisulti giniha. This is what, aside sa Ate Merlin, di sila ka-straight o sulti. Mingon, Pastor, salamat kay gitubag sa Ginoo akong pag-ampo nga nagpaniwang na kang sugod. Hey, paminaw. Mora ba ni problema nato? Maay kita momantay sa uban, pero kita dili takakita sa galingong sayop. Naog na sago. Para dili ninyo makita akong sapatos. Kaya sige mo tanaw sa akong sapatos. Ay mo kabalaka, palisan ako ni color. Ang problema nato, maay kita momantay sa uban. But we are not taking care of the issues of our hearts. And out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kung unsa nay naa sa imong baba diha, gikan na sa gaumido nimo kasing-kasing. Nganong nasulti man to nimo, nasulti to nimo kay ngano man, kay dugay na tong gaumido sa imong kasing-kasing. Wala ko na, salamat inyong mga bisita ha, by the way, mga bisita, yung ani gid mi muwali dire, straight to the point. Walay lipod-lipod. Kung sa boxing pag wa na lipot-lipot. Out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kung unsay naa sa mo kasing-kasing, masulti kinanay. Na si George, wala ka ba? Char. Uli na? Ay, niuli na day. Kamna akong simba siya. Lagi, wa mi nakita man gud. Out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kung daot ang imong kasing-kasing, daot sa namo gawas imong baba. Og dili nimo na matago. Nimo na matago. Sahay, ganahan kay ta mo flower bitaw, pero dili nimo na siya matago. Mo nang, hey, we have a loud mouths about everyone else's problem, but we are not taking care of the issues of our own hearts. Ayaw sa daw panghilabot sa buling sa ubatan, awa sa daw ang imong buling. Panamin sa daw. Mo nang niingon tong stop, look and listen. Tanawa sa daw sa imong samin. Alo. Sige ko pinaway nga tambok kay ko utro masaday ko dayo. Alo. Sige ko gingon nga wa ko disiplina sa kaon, ako day mismo wa ko disiplina sa kaon, ganyan man makita man sa kong lawas. Sige ko gingon wa ko disiplina sa bagay sa number 1. A generation of vipers, how can you being evil speak good things? For out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kuyahuwa gini akong mga kuan Matthew chapter 12 verse 34. Kung unsay naa sa kasing-kasing mo gawas na. Time pasa. Nganong nakasulti man ka ana? By the way, day. Subot pasabot, dili day maayo ang imong panghuna-huna towards sa imong kaugalingon nga mama, mother-in-law, papa, igsuon, kay nganon. Nganon nakasulti makag-mouth towards sa iya. Subot pasabot, dili maayo ang naa sa imong kasing-kasing. For out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kung unsay naa sa imong kasing-kasing, mugawas na sa imong ba. Wa gitay lusot sa Bible. Sabi niyon kag igo kita pirme. One of their we don't have private victories. We should have private victory. Dito ta 1 Samuel chapter 17 verse 34. Dito ta. Private. What is private victories? And David said unto Saul, kini siya nga senaryo. Giingnan ni Saul, kinsa may makig-away ni Goliath, ni represent si David. Gipakutaan na siya yung credentials. Unsa may naa nimo, unsa may nasulayan nimo, unsa may napatay nimo. Niingon ditubag siya. And David said to Saul, verse 34, verse Samuel. And David said to Saul, thy servant keep his father's sheep, and there came a lion and a bear and took a lamb out of the flock. Og say, David, miingon ngadto sa Saulo, ang among sulugoon, mibantay sa mga karnero sa iyang amahan. Ug sa dihang miabot ang usa ka leon
og usa ka uso og mitangag og usa ka nating karnero gikan sa panon. Verse 25. And I went out after him and smote him and delivered it out of his mouth. And when he arose me, I caught up him by his beard and smote him and slew him. Ug ako migukod kaniya og nihampa kaniya og mipaglingkawas ninigikan sa iyang baba og sa diha nga siya mibarog. Batok kanako, ako mikupot kaniya, pinaagi sa iyang bungot og mihampa kaniya og mipatay kaniya. Grabe sugang David, no? Gukod niya iyang gikuha ang nating kaniro. The servant slew both the lion and the bear. And this uncircumcised Philistine shall be as one of them, seeing he had defied the armies of the living God. Ug ang imong sulugon, mipatay sa leyon ug uso. O kini walay tuli nga Filistiyano mahimong ingon sa usa kanila sa nakita sa iyang mahigit sa iyang kasundaluhan buhi nga Dios. Verse 37. David said, moreover, the Lord that delivered me out of the paw of the lion and out of the paw of the bear, he will deliver me out of the hand of the Philistines. And Saul said unto David, go, and the Lord be with thee. Grabe kaisog si David, kaya nga naman nasulayan niya. Kaya nga naman kabalo siya nga naa say Dios. Before you'll ever win in the public arenas of your life, you must first win private battles within yourself. I-highlight ko na. Before you will ever win in the public arenas of your life, you must first win private battles within yourself. Kung dili ka kadaog sa imong kaugalingon nga ikaw lang isa, ayaw ingna kung naa na ka sa gawas makadaog ka. Unsa man na? For example, sa imong pagdisiplina sa kaon, kabalo ka, mukaon gani mo, taas ang imong sugar. Daghan kay pagkaon sa balay, daghan kay mohatag, pero lami kay pangawat, lami kay ano, pero dili kay nga naman, it needs discipline. Before you ever win in the public arenas of life, you must first win private battle within yourself. Ayog ingna, basa mo sa Bible, ampo mo, niya ikaw mismo, wa kay basa-basa sa Bible, wa kay ampo-ampo. Simba mo, ayaw mo ka-late, niya ikaw mismo, late ka. No. Before you ever win in the public arenas of life, you must first win private battles within yourself. Unsa may battle na sa imong kaugalingon? Daghan. Lami kay check out, lami kay palit ani, lami kay ana, lami kay kaon, lami kay laglaag og Panggil Bay. Oh, dito laag din ambak sa bridge. Pabidyo ka kalima. Nya lupad jud ka kanang katulo ka mo tumbling ba. All changes begin with you. Ay, paminaw, ang tanan nga pag magsugod na sa imo. Kung wala ko ni decide nga ma-change ko sa akong kaon, dili na ko ni masuot ang akong gisuot karon. Tinod. Dili kita bitaw mo dili nako galong sleeve. Gani medyo hugot pa gani. Decide. All changes begin with you. Sa imuha magsugod. Private victories always come before public victories. Mo na alas 2:30 sa buntag, init og tubig, magbasa na ako sa Bible, ampo na ko kay nga naman private victories come before public victories. Nigawas nimo. Unang sundoon nako ni Jairi, magngisi nako ana kay nga naman. Kabalok ko sa akong kaugalingon nga naka-devotion nako, nakastorya na mi sa Ginoo. Mag-exercise nako. Para na po sa akong kaugalingon. How to achieve private victories? We need to start from within. Sugod sa imong sulod. It's always inside out. Acts 20 verse 28. Take heed therefore unto yourselves, and to all flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God which hath purchased with his own. Busa bantayi ang inyong mga kaugalingon. O ang tibuok nga panon, nga ibabaw ni ini ang balaang espiritu nga naghimo kaninyo nga mga magbalantay sa mga pagkaon sa iglesia sa Dios nga iyang gipalit minaagi sa iyang kaugalingon nga dugo.
We crawl before we walk. Wa ko kitag bata nga nilakaw din na yun siya, din wala pa siya ni kamang. Ni kamang ta before ta naka cut-on o lakaw. We learn arithmetic before algebra. Tama mga maestra? Dili ka pwede mag-algebra kung dili ka kabalo arithmetic. We fix ourselves before we can fix others. Unsaon nimo pagtambag sa uban nga ikaw mismo tambaganan. Dili ka katambag sa uban kung ikaw mismo tambaganan. If you want to make a change in your life, the place to begin is within yourself. Not with your parents or your boyfriend or your professor. All change begins with you. It's inside out, not inside in. Naatay personal bank account, PBA. Bayan ng mga superstars. Just like checking or saving account at a bank, you can deposit into that and take withdrawals from your PBA by the things you think you say do. When I stick to a commitment and I made myself, I feel a control. PBA, personal bank account. Paminaw, every morning, mo bata ko 2:30, basa ko sa Bible, dahil maka-walking nga ko, nag-deposit ko na, chiching! Pagkaugma gani, wagi ko nagbasag Bible, wagi ko nag-withdraw ko. Para nasad sa inyo ha. Every morning, kung unsay routine mo, nagbasa ka sa Bible, ka, chiching! On the other hand, when I break a promise to make a self-disappointed and make a withdrawal, kung naasa kigibuhat and make a withdrawal, so let me ask you, how is your PBA? How is your personal bank account? How much trust and confidence do you have in yourself? Are you loaded or are you bankrupt? Kumusta ang atong personal bank account? It is much easier to focus on the outward, but the key battle lies within. Parents, your responsibilities first for your direction. Ultimately, as they become adults, you are not responsible for your children's direction, but it is true that you are responsible to bring them up in the nurture and admonition of the Lord. You can influence the set of their sails, but they are responsible for their own decision as adults. One of the greatest needs of our society is that we quit blaming our parents for the things we do wrong. Yes. Ang akong papa, magod, pobre, magod sila, magod. Akong papa, magod, wala ko tudloy, magod. Akong papa, magod, wala ko gipaskwila sa pinakanindot, pinakaano nga. Hey, stop whining, stop crying. Wa na to. Humana yung mga papa, ikaw na karon. Sigmund Freud introduced the concept of determinism to society. It is well received, the idea that we can blame every sin or failure on someone else attractive. The problem is, this idea completely falls contrary to the Word of God. Romans 6 verse 16. Know ye not that to whom ye yield yourselves servants to obey? His servants ye are to whom ye obey, whether of sin unto death or obedience to righteousness. Wala mo may kabalo nga sa kangkinsa kamo nagatugyan sa inyong mga kagalingon, nga mga suglugoon sa pagsugot, iyang mga sulugoon kamo ngadto sa iyang kinsa kamo. Nagsugot kung sa sala ngadto sa kamatayon, o sa pagkamasinugtanon ngadto sa pagkamatayon. Verse 17. But God be thanked that ye were the servants of sin, but ye have obeyed from the heart that form of doctrine that was once delivered to you. Apan ang Diyos pasalamatan nga kamo kaniadto sulugoon sa sala. Apon kamo nagtuman gikan sa kasing-kasing ni anang sumbanan sa pagtulunan nga gitugyan na kaninyo. Verse 18. Being then made free from sin, he became the servants of righteousness. Nan, inhon nga naghimo nga kagawas nun gikan sa sala kamo nagahimo nga sulugoon sa pagkamatayon. Recognizing that we are personally responsible to God is critical to our success as Christian and as our parents. How? Then we win the battles in our own lives so we can influence our children for God.
Letter A, focus. That's our theme for this year, focus. You must have the right focus to win your spiritual battles. Kahinomdom mo atong Olympian nga, ang iyang pangalan ako itong gibutang dere. Sabi itong Olympian nga, wala siya laing accessories, eyeglass lang din. Shooting nga walay gears, only his eyeglass, he went viral because of the ability that he possessed to stay focused and aimed on to the target. One of the first things you have to do with a gun is make sure it is sighted in. You need to know you have a weapon focus so you can hit your target. I'll close with this. Hebrews chapter 12 verse 1. Wherefore seeing we also have compass about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the same, and is set down at the right hand of the throne of God. Looking unto Jesus means that we are making him our focus. The devil has many ways to ruin our children. One of the best is yet to as parent off our focus. If the father backslides or the mother become bitter, it has a powerful influence on the children. You cannot focus on the other people or problems and win battles. Dili ka maka-focus sa laing tao nga makadaog ka, kinahanglan tan-awon sa nimo imong kaugalingon. Lord, asa man ko permi mapildi. Lord, tabangi daw ko aning dapita. Lord, mapildi gyud ko sa akong overthinking. Kanang mag-think bitaw ka, sige lang kag hunahuna, lain man niyang tinurian, lain man niyang tinanawan, ay sa basig imo ra nang hunahuna. Overthinker lang gyud ka. Ala, na ako'y bayro nun, ako'y kunasa, naratol gyud ko ani. Ay sa, time sa. Ayaw sa overthink. Tanawa sa ang Ginoo. Asa ka niya dalon. Manindog ta mag-pray ta. As the piano playing softly, playog kong Andrea, kaya wala man imong amiga, si Clara. Puyong mata, dako ang ulo. Hunahuna daw. Lord, sige ko, kung saan ako pagdaog sa uban nga aspects kong kinabuhi, kung ako mismo, Lord, manghilabot ko sa uban. Tanaw daw yung kagalingon. Tanawa daw. Lord, bitaw Lord, usahay Lord, masangil ko, usahay, kusog kay ko, may tag mausab ni siya niya. Ikaw mismo, wagi na usab niya. Sige na kag ingon may tag mausab siya. Why don't you focus on yourself? You cannot heal others if you yourself are hurting. Kung saan mo pag-advise nga ikaw mismo, samad pod. Why don't you come and say, Lord, pasaylo ako. Dili day dapat manghilabot sa uban. Focus ako sa kong kagalingon. Pasaylo ako, Lord. Nga sige ko hilabot, dili ko gusto hilabtan. Nya wala ra bay nahimo sa kong kagalingon. Why don't you come this morning na, Lord, I'll be honest. Daghan kog mga shortcomings sa akong kinabuhi, but Lord, I want nga imo kong usbon. I want, Lord, nga imo usbon akong kinabuhi, not for the sake of myself, but for others. Why don't you come? Why don't you? Kinira ba ang nakinahanglan usbon? Wagi usbonon sa inyong kinabuhi. Why don't you come? Talk to God and say, Lord, please change my life. Change sa mga kugali. Dapat na kong usbon. Why don't you come? Pray to God. Cry out to God. Ing na, Lord, I need to change the way I talk. I need to change the way I eat. I need to change the way I dress. I need to change the way I think. I need to change everything that's in my life right now. I need to change it before I can advise and talk to others. Why focus to others when me, myself, daghan kay kog irregularities? Yes, we are not perfect. Tinod na. Tinod na. Salamat sa pulong sa Diyos.
hilaki. Na Lord, salamat sa imong pulong. Salamat sa pagbadlong. Salamat nga imo ming gipahinumduman nga dili gid ay pwede. Nga dili na mo usbon ang amo kagaling. Pray to God. Ask more power and ask more guidance. Lord, salamat sa mga members nga niluhod. Ana sila silang kagalingon. Nakakita sila sa angay baguhon silang kagalingon, Lord. I'm just a pastor, Lord. I cannot change them. I can preach. I can talk to them. I can make advice towards them. But still, it's their choice that they will make a change in their lives. So please help them. Help them. Kung unsa may angay nilang baguhon silang kagalingon, Lord, baguha. Ayaw sila pasagdi. I-bless sila padayon. Bless, Lord, ang mga buluhaton na mo unyang hapon. Ayaw pasagdi. Labi na next Sunday, Pastor Bear will be preaching with us. Please be more diligent on us, Lord. Thank you for your goodness. Thank you for your faithfulness. For the past week, you are so faithful to us, Lord. Salamat kayo. Dawata ang mga pagampo sa mga katawhan. Dawata, Lord, ang ilang pagduko sa ilang ulo, sa ilang pagpiyong sa ilang mata, sa ilang pagpaubos sa ilang kagalingon. Ayaw sila kalimti. Dalaygon kay ka sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Manindot na. Let's recite our pakigsaan sa Ginoo. Ready, read. Gihimo na akong kapartner sa akong kinabuhi ang Ginoo. Kapartner na ako siya sa akong pamilya, sa akong pag-eskwela. Sa akong pagilambigit sa gugma, sa akong trabaho. Sa akong negosyo, sa akong baletiya. Sa tibok na akong kusog ug hangtod sa akong katigungol. Ako nasayod nga taliwala sa mga pagsulay nga moabot. Ang Ginoo na nagiandam nga maayo. Madigayaan og maligon nga kugmaon alang kanako. Mahimo na ako mapalampuson sa akong pag-eskwela nga dili mo biya sa bulaton sa Ginoo. Mahimo na ako makabot ang trabaho nga dili sa likway ang akong pagkakristohanon. Man ako mapalampuyon nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo na akong makabot ang akong pangandoy nga dili mapalayo sa kabubuton sa Ginoo. Mahimo na akong mapalampuson sa pag-eskwela ug trabaho nga dili mawad-an og panahon sa Ginoo. O binubanan sa grasya sa Ginoo ang tanan akong antuson nga dili mapasagdan ang akong relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make the way prosperous, and then thou shalt have good success. I'm your Kuya Pastor saying thank you for coming. To God be the glory. See you this afternoon. Salamat kayo. Sa Diyos ang himaya.